Ang pino, ngunit ngayon ay gulo-gulo, na simoy ng hangin mula sa labas ng Villa Estrella ay tila nagdadala ng masidhing pangamba sa loob ng granding ballroom. Ang dating masigla at elegante na pagtitipon ng mga mayayaman at maimpluwensya sa Makati ay biglang napuno ng takot at pagkabahala. Si Don Emilio de la Cruz, ang respetado at kinikilalang titan ng real estate, ay kasalukuyang namimilipit. Nanginginig ang buong katawan habang mahigpit na hawak ang kanyang dibdib. Ang bawat paghinga ay tila isang matinding laban. Ang kanyang mukha ay namumutla at pinagpapawisan ng malamig. Sa tabi niya, si Maricel Santos, ang kanyang pinagkakatiwalaang business partner na may matalas na isip at mapanlinlang na ngiti, ay nagpapamalas ng labis na pag-aalala. Ang kanyang mga kamay ay abala sa paghaplos sa likod ni Don Emilio. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa pagtawag ng tulong, ngunit may hindi maipaliwanag na tensyon sa bawat galaw niya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay may bahid ng takot. Isang takot na hindi lamang para sa kalusugan ni Don Emilio, kundi para sa iba pang bagay na mas malalim at mas madilim. Sa ilalim ng isang bilog na mesang may tapiseryang seda, sa gitna ng nagkakagulong mga paa at ang marangyang tela na halos abot na sa sahig, naroon si Elena, o Lena, ang 7 taong gulang na anak ni Don Emilio. Nakaupo siya sa isang maliit na upuan. Ang kanyang mga binti ay inilugmok sa ilalim ng mesa, naglalaro sa kanyang paboritong pink na laruang cellphone na may kasamang recording function. Ang mundo sa itaas ay isang malabong ingay, ngunit ang mga alaala sa kanyang isip ay napakalinaw. Ilang minuto lamang ang nakalipas. Ang ilaw ng chandelier ay sumasalamin sa kinang ng mga baso ng alak. Si Lena, na may likas na pagkamausisa ng isang bata, ay nagtatago at nagmamasid. Nakita niya kung paano lumapit si Maricel kay Papa Emilio, nagbibiro habang nakatayo sa likuran niya. Pagkatapos ay kasabay ng isang nakaw na sulyap sa paligid, lihim na naghulog si Maricel ng isang maliit, puting tableta sa baso ng puting alak ng kanyang ama. Hindi ito napansin ni Papa Emilio, na abala sa pakikipag-usap sa isang embahador. Ang mga mata ni Lena ay nanlaki sa pagkamangha, o marahil ay sa isang uri ng hindi maipaliwanag na pangamba. "Papa, huwag mong inumin." Bulong niya sa sarili, ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa ingay ng musika at tawanan. Ang kanyang munting tinig ay hindi umabot sa taingan ng kanyang ama. Sa sumunod na sandali, kinuha ni Don Emilio ang baso at ininom ang laman nito. Isang kurot ng pangamba ang kumalat sa dibdib ni Lena. Hindi niya maintindihan kung bakit ginawa yon ni Tita Maricel, pero may mali siyang naramdaman. Ngayon, nakita niya si Papa Emilio na namimilipit sa sakit. Ang tunog ng kanyang pag-ubo at ang hirap niyang huminga ay bumabalot sa buong silid, nagpapabago sa tono ng buong gabi. Sumasalamin sa mukha ni Lena ang takot. Ang kanyang puso ay kumakaba na tila isang drum. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang laruang cellphone na hindi niya namalayan ay naka-record mode. Sa gitna ng kaguluhan, nang makita ni Maricel na lumalala ang kalagayan ni Don Emilio at malapit nang mapansin ng iba ang nilalaman ng baso, bigla niyang inabot ang baso ni Emilio. Hindi sinasadya o sadyang pinagplanuhan. Natapon niya ang baso ng alak sa sahig, ngunit sa kanyang pagmamadali at pagkabahala, habang sinisikap na punasan ng baso, siya ay nadulas at, sa isang masalimuot na pagbaliktad ng kapalaran, napunta sa baso ni Don Emilio ang kontaminadong alak na dapat sana ay inilayo niya, at sa halip ay nakainom siya ng sarili niyang baso na hindi niya namamalayan ay nadumihan na rin ng lason. Ang lason na inihanda niya para kay Emilio ay, sa isang nakakalokong paraan, naubos din niya. Nagsimula ring maramdaman ni Maricel ang parehong sintomas, ngunit mas matindi. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang pag-aalala niya para kay Emilio ay biglang naging tunay na pagdurusa,
para sa kanyang sarili. Nagsimula siyang umubo, mas malakas at mas masakit kaysa kay Emilio hanggang sa siya ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng pagtataka at takot. Ang kanyang marangyang gown ay nagusot habang siya ay namimilipit. Sa kanyang pagbagsak, sa kanyang huling pagtatangka na makahinga, naabot niya ang kanyang tunay na cellphone mula sa kanyang bulsa at sa isang malabong pag-iisip, tinawagan ng isang tao. Nagawa ko. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Pero siya, Reyes, hindi ko alam. Ang mga salitang ito, bagaman mahina at halos nauutal, ay nasagap ng sensitibong mikropono ng laruang cellphone ni Lena. Nakatago sa ilalim ng mesa, si Lena ay walang malay na naging saksi, hindi lamang sa kanyang mga mata, kundi pati na rin sa kanyang munting recorder. Ang pangalan, Reyes, ay lumabas, isang bulong na may dalang anino. Ang pagdating ng mga pulis at medical team ay mabilis, ngunit ang kaguluhan ay nanatili. Ang sirena ng ambulansya ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang mga flash ng kamera ay nagpasilaw sa bawat sulok ng Villa Estrella. Si Don Emilio ay mabilis na binigyan ng first aid. Ang kanyang kalagayan ay kritikal, ngunit stable, at agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital. Si Maricel Santos, na mas malubha ang kalagayan, ay isinugod din. Ang kanyang hininga ay mahina. Ang kanyang buhay ay nasa bingit. Sa gitna ng mga unipormadong pulis at mga mukhang nag-aalala, may isang babae na tumayo ng tuwid. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng awtoridad at katalinuhan. Siya si Tantra Maris Ramirez, isang matalas at matatag na babaeng investigador mula sa National Bureau of Investigation, NBI. Ang kanyang mga mata ay matalim, sinisiyasat ang bawat detalye ng pinangyarihan. Ang kanyang postura ay kalmado, ngunit ang kanyang isip ay mabilis na gumagana. Kinokolekta ang lahat ng posibleng ebidensya. Nagbigay siya ng mabilis at malinaw na direksyon. Sinisimula ng isang masalimuot na investigasyon na alam niyang hindi magiging simple. Ang insidenteng ito ay hindi isang ordinaryong kaso ng pagkalason. Mayroon itong amoy ng mas malalim at mas malawak na krimen. Sa sterile at malamig na kapaligiran ng ospital, si Don Emilio ay nakaratay sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay pinaghihirapan ng mga gamot at ang kanyang isip ay pinupuno ng kalituhan. Ang tunog ng mga machine ay pumupuno sa silid. Bawat beep ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. Sa tabi niya, si Lena ay nakaupo sa isang silya. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ama. Ang kanyang mukha ay inosente. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang munting noo ay may kunot. Ang kanyang presensya ay isang matalim na kaibahan sa kadiliman na sumasakop sa isip ni Emilio. Habang nakatingin siya sa inosenteng mukha ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay lumabo sa luha. Ang buong buhay niya, ang lahat ng kanyang pagpupursigi sa negosyo, ang kanyang obsesyon sa pagbuo ng isang imperyo, ay biglang naging malabo at walang saysay. Ang mga gabi na ginugol niya sa opisina, ang mga lakbay negosyo na naghihiwalay sa kanya mula kay Lena, ang mga pangako na hindi niya natupad, lahat ay bumalik sa kanya, isang alon ng pagsisisi. Ang dating pagka-adik niya sa trabaho ay naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-aalala at walang hanggang pagmamahal para sa kanyang anak. Ang kamay ni Lena ay maliit at malambot sa kanyang palad. Sa loob ng 7 taon, ang kanyang buhay ay umiikot sa pagbuo ng isang kayamanan. Ngunit sa isang kisap mata, naramdaman niya ang matinding pagkabigo at pagkawala. Ang bawat sandali ng paghihirap niya ay nagpaalala sa kanya kung gaano kadaling mawala ang lahat. Ngunit sa pagtingin sa kanyang anak, sa kanyang tapang at pagmamahal, naramdaman niya ang isang bagong lakas, isang bagong layunin. Lena, bulong niya, ang kanyang boses ay mahina
mahal na mahal ka ni Papa. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang pahayag, kundi isang pangako. Isang pangako na simula ngayon, ang buhay niya ay hindi na tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kanyang anak, sa kanilang pamilya, at sa muling pagtuklas ng mga tunay na halaga sa buhay. Ang pagkakataong ito, ang muntik na pagkawala ng buhay, ay naging isang malalim na punto ng pagbabago para kay Don Emilio de la Cruz. Ang gabi sa Villa Estrella ay hindi lamang nagtapos sa isang trahedya, kundi nagsimula rin sa isang bagong kabanata ng pag-ibig at pagtuklas. Ang pagdilim ng kapaligiran sa labas ng gusali ng National Bureau of Investigation, NBI, ay tila salamin ng lumalalim na misteryo sa loob. Sa ilalim ng fluorescent light ng forensic laboratory, si Tantra Maris Ramirez ay nakatayo. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatutok sa ulat na nasa kanyang kamay. Ang hangin ay amoy kemikal at, sa kakaibang paraan, amoy matinding pagtutok. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganitong klaseng kaso, ngunit may kakaiba sa isang ito. Isang masalimuot na disenyo, isang pino at tuso na pagganap na nagpapahiwatig ng mas malalim na ugat. Ang ulat mula sa toxicologist ay nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang lason na ginamit laban kay Don Emilio de la Cruz ay hindi ordinaryo. Isang synthesized compound, Detective Ramirez, paliwanag ni Dr. Alinco, ang pangunahing forensic chemist ng NBI, habang itinatanggal ang kanyang salamin at kinukusot ang kanyang pagod na mga mata. Napaka-rare. Hindi mo ito makikita sa merkado. Kailangan ng specialized knowledge at kagamitan para gawin ito. Mas mabilis kumilos kaysa sa cyanide, mas tahimik kaysa sa arsenic. Ito ay pang-professional, pang-eliminasyon. Ang bawat salita ni Dr. Alinco ay nagpatibay sa paniniwala ni Maris. Ito ay hindi isang simpleng pagtatangkang pagpatay na dulot ng isang biglaang galit o personal na vendetta. Ito ay isang kaso na pinaghandaan, pinag-aralan, at isinagawa ng may katumpakan. Walang iniwang bakas ng paggawa sa site, walang natagpo ang residues ng sangkap na ginamit. Ang tanging nakita namin ay ang maliliit na bahagi na naabsorb ng sistema ng biktima, na mabilis na nadidetoxify ng katawan. Kung hindi agad na isugod si Don Emilio sa ospital at agad na nabigyan ng antidote, wala na tayong pag-uusapan ngayon kundi isang trahedya. Dagdag pa ni Dr. Alinco, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. Inilapag ni Maris ang ulat, ang kanyang isip ay gumugulong sa mga posibilidad. Ang ganitong uri ng pagpapatupad ay nagpapahiwatig ng isang organisasyon, isang network na may kakayahang kumilos ng lihim at mahusay. Ang kanyang reputasyon sa NBI ay hindi lamang dahil sa kanyang talino, kundi dahil din sa kanyang walang humpay na paghahanap sa katotohanan at ang kanyang malawak na network sa iba't ibang sektor ng lipunan ng Maynila. Kilala siya sa kanyang kakayahang basahin ang mga nakatagong signals upang makita ang mga anino sa likod ng mga ningning. Kinabukasan, bumalik si Maris sa ospital, sa isang pribadong silid kung saan si Don Emilio ay dahan-dahang gumagaling. Nakilala niya si Lena. Ang bata ay nakaupo sa gilid ng kama ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay malaki pa rin, ngunit ngayon ay may halong kuryosidad. Maingat si Maris, ginagamit ang kanyang matinding pag-unawa sa sikolohiya ng bata upang malapitan si Lena. Hindi niya agad tinanong ang tungkol sa insidente. Sa halip, nagsimula siya sa mga pangkalahatang bagay. Pinapakalma ang bata sa pamamagitan ng pagbibiro at pag-uusap tungkol sa kanyang mga paboritong laruan. Lena, alam mo ba, simula ni Maris, ang trabaho ko ay tulad ng paglalaro ng detective. Kailangan kong hanapin ang mga puzzle pieces at pagsama-samahin para malaman kung ano ang nangyari. Ang mga mata ni Lena ay kumislap. Tulad po ng mystery books na binabasa ni Papa? Tama, sagot ni Maris ngumiti. At mukhang ikaw, Lena,
ay nakakita ng isang napakahalagang puzzle piece noong gabing iyon sa Villa Estrella, hindi ba? Unti-unting ikinuwento ni Lena ang kanyang nakita. Ang kanyang boses ay mahina, ang mga salita ay nag-aalangan, ngunit ang mga detalye ay napakalinaw kung paano lihim na inilagay ni Maricel ang maliit na tableta sa baso ni Don Emilio, kung paano siya nag-alala. Ang iba pang mga investigador na kasama ni Maris ay nagkatinginan, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Isang 7 taong gulang na bata, gaano katotoo ang kanyang salaysay. Ngunit si Maris ay hindi sumuko. Kilala niya ang kakaibang kakayahan ng mga bata na makapansin ng mga bagay na hindi nakikita ng matatanda, lalo na kapag sila ay nasa mode ng paglalaro. At narinig mo rin ba si Tita Maricel na magsalita sa telepono? Tanong ni Maris, dahan-dahan. Nagkagatlabi si Lena. Opo, detective. Sa totoo lang, may na-record po yata ang laruan kong cellphone. Ikinumpas niya ang pink na laruang cellphone na mahigpit niyang hawak. Naka-on po kasi ang record mode ko tapos nadulas po siya, kaya hindi ko na-off. Nang makita ni Lena ang laruang cellphone, tila isang bagong pag-asa ang sumilay. Bagaman may pag-aalinlangan pa rin ang ibang investigador, kinuha ni Maris ang laruan. Ito ay isang simpleng, murang laruan na may mga kanta at ilaw. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon itong isang basic recording function. Dinala agad ito sa Audio Forensics Department ng NBI. Sa loob ng ilang oras, nagtrabaho ang mga audio engineer. Ang ingay ng background mula sa party, musika, tawanan, basag na baso, sigawan, ay malakas. Halos hindi na marinig ang anumang boses. Ngunit sa pamamagitan ng pinakamodernong software at malalim na kaalaman, unti-unting nilinaw ang audio. Ang boses ni Maricel ay halos hindi na marinig, naghihingalo. Ngunit sa bawat pagproseso, ang kanyang mga salita ay nagiging mas malinaw. Nagawa ko, pero siya, Reyes, hindi ko alam. Ang mga salitang yon, na parang isang bulong mula sa libingan, ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ng NBI. Ang pangalan, Reyes, ay lumabas, malinaw at hindi maikakaila. Isang malaking piraso ng puzzle ang biglang nahulog sa lugar. Hindi lamang ito nagpapatunay sa salaysay ni Lena, kundi nagbigay din ito ng isang pangalan, isang direksyon. Sa sumunod na araw, nagpulong si Maris kasama ang kanyang team sa isang pribadong conference room sa NBI. Ang whiteboard ay napuno na ng mga pangalan, petsa at business entities. Batay sa pangalan na Reyes at sa sophisticated na modus operandi ng pagkalason, agad na nakonekta ni Maris ang kaso sa mga serye ng aksidente, bigla ang pagkabangkarote at misteryosong pagkamatay ng mga prominenteng negosyante sa nakaraang 5 taon. Naaalala niyo ang kaso ni Ramon Salazar, ang mining magnate na namatay sa natural causes matapos magdeklara ng bangkarote ang kanyang kumpanya? O si Elena Suarez, ang tech mogul na nag-commit ng suicide dahil daw sa depression matapos mawala ang lahat ng kanyang shares sa stock market? Tanong ni Maris, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Lahat sila ay may pattern. Ang kanilang mga yaman ay naipasa sa mga shell corporations at ang mga taong nakinabang ay laging nasa likod ng mga transaksyon, malinis at walang bahid ng krimen. Ang mga investigador ay nagkatinginan. Ang pagkabigla ay mababanaag sa kanilang mga mukha. Ang mga kasong ito ay sarado na, ngunit mayroong palaging isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalan ng hustisya. Ang anino, bulong ni Agent Cruz, isa sa mga pinakabata, ngunit pinakamatalinong miyembro ng team. Ang mga whispers sa underworld. Sabi nila, sila ang nagpapagalaw ng mga string sa likod ng mga kurtina. Ang anino, Bongtoy, ay hindi lamang isang bulong. Ito ay isang alamat sa criminal underworld ng Pilipinas. Isang organisasyon na pinaniniwala ang kinikilos ng mga matatalinong utak na gumagamit ng legal at ilegal na pamamaraan
upang unti-unting kontrolin ang mga yaman at negosyo ng bansa. Ang kanilang mga gawain ay tago. Ang kanilang mga biktima ay sadyang pinipili. Mula sa pagmamanipula ng stock market, paggawa ng peking akusasyon, hanggang sa paggamit ng mga aksidente upang alisin ang mga hadlang, ang kanilang network ay malawak at walang awa. Ang kanilang layunin ay simple. Thao Tom Tai San, ang pagsakop ng lahat ng maaaring sakupin. Sa pagitan ng mga kaso at sa pamamagitan ng Reyes na clue, ang paghahanap ay naging mas partikular. Nag-filter ang team ng mga pangalan ng Reyes na may koneksyon sa negosyo, batas, at politika. Lumabas ang isang pangalan na palaging naroon sa background ng mga naunang kaso, ngunit palaging malinis ang record. Atayer Gregorio Goyo Reyes. Si Atayer Gregorio Goyo Reyes. Isang pangalan na nangingibabaw sa lipunan ng Pilipinas. Isang respetadong abogado, isang negosyante na ang imperyo ay lumago ng mabilis, at isang tanyag na philanthropist. Ang kanyang mukha ay madalas makita sa mga cover ng magazines, ang kanyang mga donasyon sa mga charity ay malaki, at ang kanyang impluensya sa corridors ng kapangyarihan ay hindi matatawaran. Siya ang mukha ng katagumpayan, ng isang taong nagmula sa wala at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Ngunit sa likod ng kanyang mapanlinlang na ngiti ay mayroong isang bagay na madilim. Isang bagay na nararamdaman ni Maris. Si Goyo Reyes, pahayag ni Maris sa kanyang team, ang kanyang boses ay puno ng pagdedetermina. Siya ang utak. Siya ang nagtatago sa likod ng maskara ng respeto at kawanggawa. Tignan niyo ang kanyang track record. Palagi siyang nasa tabi ng mga biktima, bilang kanilang abogado, kanilang kaibigan, o kanilang karibal sa negosyo. Siya ang gumagawa ng mga legal maneuvers, ang nagtatago ng mga illegal na transaksyon sa likod ng komplikadong legal na jargon. Ang kanyang koneksyon kay Don Emilio de la Cruz ay hindi rin nakakataka. Siya ang legal advisor ng ilang malalaking kalaban ni Emilio sa real estate. At nitong mga nakaraang buwan, may mga kakaibang transaksyon si Goyo na konektado sa mga proyekto ni Don Emilio. Mga deals na tila hindi malinis. Ang pagtuklas sa pagkakakilanlan ni Goyo Reyes ay nagdulot ng bagong pagkabahala. Ang pagharap sa isang taong may ganitong kapangyarihan at impluensya ay hindi madali. Kailangan ng matibay na ebidensya, isang bagay na hindi niya basta-basta maitatago sa likod ng kanyang abogado o politikal na koneksyon. Samantala, sa kanyang malaking villa sa Forbes Park, si Don Emilio ay dahan-dahang gumagaling, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang mga pader ng kanyang mansyon ay tila unti-unting nagsasara sa kanya. Ang pagiging kritikal niya sa ospital ay nagdulot ng isang pagbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Ngunit ang pagtuklas sa pagtatangka sa kanyang buhay ay nagdulot ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Lena. Nagsimula siyang makatanggap ng mga kakaibang mensahe. Sa una, isang anonymous text message sa kanyang lumang prepaid phone. Bimat ng mi ay mamamatay kasama mo. Ang sikreto mo ay mamamatay kasama mo. Pagkatapos, isang sulat na walang address ng nagpadala na naiwan sa kanyang gate na may parehong mensahe ngunit nakasulat sa Tagalog. Ang iyong lihim ay kabaong mo rin. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lena sa kanyang silid, narinig ni Emilio ang tunog ng alarma mula sa kanyang high-tech security system. Agad siyang nagtungo sa security room. Sa footage ng CCTV, nakita niya ang dalawang anino, nakasuot ng itim na balaklava, na pilit na binubuksan ang likod na gate ng kanyang villa. Sila ay propesyonal, tahimik, at determinadong makapasok. Ngunit ang kanyang security system ay mas matibay. At pagkatapos ng ilang minuto, sila ay sumuko at tumakas. Ang insidenteng ito ay nagpatunay sa kanyang pinakamasamang takot. Hindi lamang siya ang target. Si Goyo Reyes ay hindi lamang isang negosyante. Isa siyang hayop na nakakulong sa balat ng isang tao, handang gawin ang lahat
para makuha ang gusto niya. Ang mga mensahe, ang pagtatangkang pasukin ang kanyang tahanan, lahat ay nagturo sa isang katotohanan. Si Goyo Reyes ay isang napakalakas at mapanganib na puwersa, handang alisin ang sinumang humahadlang sa kanyang daan. At si Lena, ang kanyang inosenteng anak, ang tangi at pinakamahalagang saksi, ay nasa direktang panganib. Wala nang ligtas dito, Papa, bulong ni Lena isang araw, habang nakaupo sila sa balkonahe, umiinom ng juice. Ang kanyang inosenteng tanong ay parang isang patalim na tumusok sa puso ni Emilio. Ang pag-aalala ni Emilio ay lumalim. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang buhay ni Lena. Ang lahat ng kanyang yaman, ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ay walang saysay kung hindi niya kayang protektahan ang kanyang sariling anak. Sa isip niya, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw sa digmaang ito. Hindi na ito tungkol sa negosyo o sa kanyang reputasyon. Ito ay tungkol sa kaligtasan ni Lena. Isang hapon, bumisita si Maris Ramirez sa villa ni Emilio. Ang kanyang mukha ay seryoso. Don Emilio, anya, ang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa inakala namin. Si Goyo Reyes ay hindi lamang nagtatago sa likod ng ang anino. Siya ang mismong puso nito. At ngayon, alam na niya na mayroon kayong hawak na ebidensya laban sa kanya. Ang recording ni Lina ay isang bomba at gagawin niya ang lahat para mapatahimik kayo. Ipinakita ni Maris ang ilang dokumento, mga ulat ng NBI, mga koneksyon sa negosyo, mga detalye ng mga dating biktima ng ang anino. Ang bawat pahina ay nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Ang mapanganib na kapangyarihan ni Goyo Reyes ay laganap at ang kanyang mga tentacles ay umabot na sa bawat sulok ng lipunan. Kailangan niyo pong magtago, Don Emilio, mariing sabi ni Maris. Kayo at si Lena. Sa ngayon, hindi pa kami handa na harapin si Goyo sa legal na paraan. Kailangan namin ng mas maraming ebidensya, mas matibay na koneksyon na hindi niya basta-basta mababaliwala. Kailangan namin ng oras, at ang oras na yon ay mangangahulugan ng kaligtasan ni Lena. Sumigla si Emilio. Magtago? Bakit? Hindi ba't mas mabuting harapin siya? Ang kanyang pagkalaki-laki ng ego at ang kanyang likas na pagiging palaban ay nagpupumiglas. Ngunit Maris ay hindi sumuko. Hindi ito tungkol sa karangalan. Don Emilio, ito ay tungkol sa kaligtasan. Kung mananatili kayo dito, direktang target kayo. Ang inyong anak ay ang tanging nakasaksi at ang pinakamahalagang susi sa pagbagsak ni Goyo Reyes. Kung mawawala siya, mawawala ang aming tanging pagkakataon. Isipin niyo si Lena. Ang kaligtasan niya ang dapat na unahin. Tumingin si Emilio sa bintana, kung saan nakikita niya si Lena na naglalaro ng kanyang mga manika sa hardin, walang kamalay-malay sa bagyong nagbabanta sa kanilang buhay. Ang kanyang puso ay kumirot. Ang lahat ng kanyang pagmamalaki, ang kanyang kayamanan, ay biglang nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ang ngangiti ni Lena, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang hinaharap. Sige, aniya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Magtatago kami para kay Lena. Ang desisyon ay mahirap. Ngunit ito ay isang desisyon na ginawa ng isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Kailangan niyang lumayo, layuan ang pamilyar na mundo ng negosyo at kapangyarihan at ipagsapalaran ang lahat sa isang hindi tiyak na hinaharap. Ang Manila, ang kanyang tahanan, ang kanyang imperyo ay biglang naging isang kulungan. Kailangan niyang lumabas para sa kanilang dalawa. Ang sumunod na mga araw ay puno ng paghahanda. Lihim na inayos ni Maris ang kanilang pagtakas. Tinitiyak na walang sinuman ang makakaalam kung saan sila pupunta. Ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay ay nagsisimula. Isang kabanata ng pagtakas, ng paghahanap, at ng pagsubok sa pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Ang anino ni Goyo Reyes ay nagbabadya, ngunit sa puso ni Emilio, nagsimula ring sumilay ang isang bagong pag-asa.
ang pag-asa na sa kabila ng lahat, maililigtas niya ang kanyang anak at ang kanilang pamilya. Ang sariwang hangin sa Tagaytay, bagaman nakapagpapababa ng lagnat ng Maynila, ay hindi sapat upang palamigin ang nagbabagang pagkabagabag sa puso ni Don Emilio de la Cruz. Matapos ang mapangahas na pagtakas mula sa kanyang sariling mansyon sa Forbes Park na inayos ni Maris Ramirez ng buong sikreto, sila ni Lena ay nagtago sa isang lumang mansyon sa gilid ng bundok na nakatanaw sa nakamamanghang lawa ng Taal. Ang bahay, na pag-aari ng isang lumang kaibigan ng pamilya, ay nakatayo sa isang liblib na bahagi ng Tagaytay, napapalibutan ng matatandang puno at makakapal na halaman na tila nagbibigay ng isang nakapapanatag na kabaong mula sa mundo sa labas. Ang unang ilang araw ay tila isang malaking, nakatutulig na katahimikan. Ang dating ingay ng Makati, ang tunog ng mga sirena at ang walang tigil na pagmamadali ng mga tao ay napalitan ng awit ng mga ibon, ang malumanay na pag-ihip ng hangin sa mga dahon at ang paminsan-minsang tunog ng mga bangka na lumilipas sa Taal. Para kay Lena, ang pagbabago ay nakapagpagaan sa kanyang damdamin. Ang mga mata niyang dati puno ng takot at pagkabahala ay unti-unting muling nagkaroon ng ningning ng kuryosidad. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, alam ni Emilio na ang kanyang anak ay nagdadala pa rin ng bigat ng nakaraang gabi, ng sakit at takot na halos kumitil sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang ama. Ang mansyon mismo ay isang testamento sa nagdaang panahon na may mga bintanang gawa sa kapiz, matatandang kagamitan na gawa sa kahoy na nara, at mga lumang retrato na nakasabit sa dingding. Ang bawat sulok ay may kwento, ngunit ang lahat ng iyon ay tila nagdaragdag lamang sa bigat ng kanilang sitwasyon. Ang kaligtasan na kanilang naramdaman ay pansamantala lamang, isang marupok na takip, laban sa mabangis na katotohanan. Papa, tingnan mo, ang ganda ng lawa. Bulong ni Lena, habang nakatayo sila sa balkonahe, tinuturo ang hugis bulkan na isla sa gitna ng Taal. Ang kanyang tinig ay tila musika sa tainga ni Emilio, na nagpapagaan ng bahagi ng kanyang kalooban. Ito ang mga sandaling hindi niya kayang palitan ng anumang kayamanan sa mundo. Sa loob ng mga araw na yon ng pagtatago, sinimulan ni Emilio ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban, ang pagiging isang tunay na ama. Ang kanyang buhay ay nakatuon sa paggawa ng imperyo, sa paghabol sa mga numero, sa paggawa ng mga desisyon na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan at yaman. Ngunit sa lahat ng yon, nawala ang pinakamahalaga, ang kanyang pamilya, ang kanyang anak. Ngayon, wala na siyang distractions, walang meeting, walang telepono, walang negosyo. Tanging si Lena lamang. Bawat umaga, pagkatapos nilang mag-almusal ng sariwang prutas at kape mula sa kalapit na tindahan, iginugugol ni Emilio ang kanyang oras kay Lena. Nagbabasa siya ng mga kwentong bayan ng Pilipinas sa kanya, mga alamat ng Bathala, Maria Makiling, at ang mga kwento ng duwende at kapre. Sa simula, si Lena ay mayain, tila may distansya pa rin. Ngunit sa bawat kwento, sa bawat oras na nararamdaman niya ang init ng yakap ng kanyang ama, unti-unting nawala ang kanyang mga pag-aalinlangan. Papa, tanong ni Lena isang hapon, habang naglalaro sila ng piko sa isang lumang tiled na bakuran. Ang laro ng piko, na matagal nang hindi nilalaro ni Emilio, ay nagpabalik sa kanya sa kanyang kabataan. Totoo po ba ang mga aswang? Malapit po ba sila sa mga patay? Huminto si Emilio, ngumiti. Lena, ang mga kwento ay kwento lang. Ang totoong halimaw ay ang mga taong may masamang puso na nananakit ng iba. Pero huwag kang mag-alala, andito si Papa. Hindi ka pababayaan ni Papa. Ang mga salitang yon ay isang pangako, hindi lamang para kay Lena, kundi para rin sa kanyang sarili. Ipinangako niya sa sarili na hindi na niya hahayaan ang kanyang trabaho na maging hadlang sa kanyang pagiging ama. Nakinig siya sa mga kwento ni Lena tungkol sa kanyang mga kaibigan, sa eskwelahan,
sa kanyang mga pangarap na maging isang astronaut at sa kanyang mga takot sa dilim. Ang bawat pag-uusap ay nagpapalalim sa kanilang koneksyon, nagpapagaling sa sugat ng kanilang nakaraan. Nakita ni Emilio ang sarili na hindi lang basta ama, kundi isang kaibigan, isang tagapakinig. Ang dating matigas at seryosong si Don Emilio ay napalitan ng isang mapagmahal at mapag-arugang ama. Naaalala niya ang mga araw na pinili niyang magtrabaho kaysa maglaro ng piko o magbasa ng kwento kay Lena. Ang mga gabi na nagising si Lena dahil sa bangungot at ang tanging kasama niya ay ang yaya niya. Ang bawat alaala ay isang saksak sa kanyang puso. "Patawarin mo ako, anak," bulong niya sa hangin isang gabi habang tinitingnan si Lena na mahimbing na natutulog. "Napakalaki nang nawala sa akin. Ngunit sa kabila ng pagsisisi, mayroong pag-asa. May pagkakataon pa siyang itama ang mga pagkakamali upang bumuo ng isang bagong relasyon, isang mas matatag na pamilya." Habang naghahanap sila ng kaligtasan, may isa pang babae na gumaganap ng isang mahalagang papel sa likod ng mga eksena. Si Clara, ang dating asawa ni Emilio at ina ni Lena, ay isang biyaya sa gitna ng kaguluhan. Isang talentadong art collector at babaeng may matatag na paninindigan, si Clara ay palaging mayroong isang aura ng kalmado sa kabila ng kanyang pag-aalala. Sa pamamagitan ng mga secure na linya ng komunikasyon na inilatag ni Maris, regular siyang nakikipag-ugnayan kay Emilio. Hindi lamang para magbigay ng suporta sa kanyang anak, kundi para magbigay din ng impormasyon at tulong. "Emilio, nakuha ko na ang mga impormasyon tungkol sa iba pang posibleng hideout," sabi ni Clara sa isang tawag. Ang kanyang boses ay malinaw at kalmado, ngunit may bahid ng tensyon. "Mayroon akong kontak sa Palawan at sa isang probinsya sa norte. Mas liblib ang isa sa norte." "Salamat, Clara," sagot ni Emilio. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, nanatili si Clara sa tabi nila. Isang matatag na bato sa gitna ng unos. Ang kanilang paghihiwalay ay dahil sa pagkahumaling ni Emilio sa negosyo. Ang dating masigasig at mapangarap na binata ay naging isang walang sawang negosyante na tanging numero at pera ang nakikita. Naaalala ni Clara ang mga gabi na nag-iisa siyang kumakain, ang mga kaarawan ni Lena na hindi niya napuntahan. Ang kanyang pagmamahal ay unti-unting napalitan ng pagkabigo at kalungkutan hanggang sa napagdesisyunan niyang lumayo. Ngunit sa krisis na ito, ang kanilang matagal nang natutulog na pagmamahal ay muling nagising. Ang pag-aalala para kay Lena ang nagbubuklod sa kanila, nagpaparamdam sa kanila na sa kabila ng lahat, sila ay isang pamilya pa rin. "Mag-ingat kayo, Emilio," dagdag ni Clara. "Hindi tayo dapat maging kampante. Kilala ko si Goyo Reyes, walang imposible para sa kanya." Ang kanyang mga babala ay nagpaparamdam kay Emilio ng isang malamig na takot na nagpapaalala sa kanya na ang kanilang kapayapaan ay pansamantala lamang. At tama nga si Clara, ang ilusyon ng kaligtasan sa Tagaytay ay unti-unting gumuho. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, napansin ni Lena na ang kanilang lumang kasambahay, si Aling Nena, ay may kakaibang kinilos. Si Aling Nena, isang matandang babae na matagal nang nagtatrabaho sa pamilya ng kaibigan ni Emilio, ay palaging mabait at tapat. Ngunit nitong mga nakaraang araw, napansin ni Lena ang kanyang palihim na paggamit ng kanyang cellphone, ang kanyang mga mata na tila may lihim na binabantayan. "Papa," bulong ni Lena, parang may kausap po si Aling Nena sa cellphone niya. Tapos po binaba niya agad nung nakita niya ako. Ang mga salita ni Lena ay nagdulot ng isang malamig na pakiramdam sa puso ni Emilio. Ang kanyang intuwisyon, na matagal nang natutulog sa ilalim ng kanyang pagiging abala, ay muling nagising. Nagsimula siyang bantayan si Aling Nena ng palihim. Isang hapon, nakita niya si Aling Nena na lihim na nagtatago ng isang maliit na sobre sa ilalim ng isang paso sa hardin, habang tinitiyak
na walang nakakakita. Nang umalis si Aling Nena, kinuha ni Emilio ang sobre. Sa loob ay isang maliit na papel na may nakasulat na koordinasyon at isang numero ng telepono. Kasama ang isang maikling mensahe sa Tagalog. May 2 tao sa bahay, nagpapahinga, walang kilos, maghihintay ng signal. Ang pagtataksil ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang isang taong pinagkatiwalaan niya na itinuring niyang isang bahagi ng pamilya ay naging mata at tenga ng ang anino. Hindi ito kasalanan ni Aling Nena, alam niya. Siya ay biktima rin ng pananakot. Ngunit ang katotohanan ay nanatili. Hindi sila ligtas. Kinabukasan, isang gabi na puno ng malakas na hangin at ulan, nagising si Emilio sa tunog ng basag na salamin mula sa ibaba. Ang kanyang puso ay kumalabog sa kanyang dibdib. Agad niyang binuhat si Lena, na nagising din sa takot, at itinago siya sa ilalim ng kama. Sinabihan siyang manahimik. Kinuha niya ang isang matibay na baston na nakasandal sa sulok. Sa kanyang isip, nagdasal siya na sana ay hindi sila mahanap. Mula sa kanyang kwarto, narinig niya ang mga yabag ng 2 tao sa ibaba. Ang tunog ng kanilang paghahanap. Ang pagbukas at pagsara ng mga kabinet. Sila ay naghahanap ng isang bagay, ngunit ano? At alam niyang hindi lang basta nakawan ang intensyon nila. Pagpatay. Ang mga anino ay narito na. Sa kabutihang palad, ang kanyang kwarto ay nasa itaas at ang pintuan ay gawa sa matibay na kahoy na may dagdag na kandado na nilagay niya kanina. Ang pagtatangka ay naging matagumpay sa huli, hindi sa pagkuha sa kanila, kundi sa pagpapatunay sa kanyang mga takot. Ang 2 anino ay umalis. Pagkatapos ng ilang minuto, tila nabigo sa kanilang paghahanap. Ngunit ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng isang indelible mark sa kanilang mga puso. Ang Tagaytay, na dating isang kanlungan, ay naging isang kulungan. Wala na tayong ligtas na lugar, Papa, bulong ni Lena. Habang nakayakap siya sa kanyang ama kinabukasan, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga salita ay nagpapatunay sa kanyang nararamdaman. Ang takot na ito, ang pagtatago na ito, ay tila walang katapusan. Naramdaman ni Emilio ang kanyang sarili na unti-unting nawawala ng pag-asa. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung ang lahat ng sulok ay tila may mata at tenga ng ang anino? Hindi nagtagal. Nakatanggap si Emilio ng tawag mula kay Maris Ramirez. Ang boses ni Maris ay seryoso na may bahid ng pagkabahala. Don Emilio, mayroon akong bagong impormasyon. Napakadelikado nito. Ipinaliwanag ni Maris na ang kanyang patuloy na investigasyon, kasama ang tulong mula sa isang lihim na pinagmulan sa loob ng mataas na lipunan ng Pilipinas, isang taong dati nang nagtatrabaho kay Goyo, ngunit napagtanto ang kanyang kalupitan, ay nagpahayag ng isang mas malalim na motibo sa likod ng lahat ng ito. Si Goyo Reyes, simula ni Maris, hindi lang basta ang mga kasalukuyan ninyong ari-arian ng habol. Mayroon siyang hinahanap na isang nakatagong dokumento o mapa na nauugnay sa isang malaking piraso ng lupa na pag-aari ng inyong pamilya, ng mga De La Cruz, isang lupa na may nakatagong yaman. Ang mga salita ni Maris ay nagdulot ng isang matalim na kirot sa isip ni Emilio. Ang isang diwata ng yaman o sikretong kayamanan ay palaging isang bulong sa loob ng kanyang pamilya. Isang kwento na ipinasa mula sa henerasyon patungo sa henerasyon. Naalala niya ang kanyang ama, si Don Ricardo, na minsang nagsabi tungkol sa isang lihim na testamento o isang lumang mapa na iniwan ng kanyang lolo. Emilio, sabi ng kanyang ama minsan habang nag-iinom sila ng kape sa balkonahe. Ang tunay na yaman ng ating pamilya ay hindi sa mga gusali o sa mga kumpanya. Ito ay nakatago sa isang bagay na mas luma, mas malalim. Isang lihim na itinago ng iyong lolo mula sa mga mapanganib na tao. Ngunit sa kanyang pagkabata, itinuring niya iyon bilang isang simpleng kwento lamang, isang pantasya. Ngayon, ang mga salitang iyon
ay nagkaroon ng isang nakakatakot na kahulugan. Ang lupain na yon ay mayroong malaking potensyal na maging isang malaking minahan ng mineral. O marahil ay may maliit na deposito ng langis. Dagdag ni Maris, isang bagay na kung makukuha ni Goyo Reyes, ay magpapalawak ng kanyang kapangyarihan sa ekonomiya sa paraang hindi na natin kayang pigilan. Ito ay magpapalit sa kanya ng mas malakas, mas mapanganib, at masisira ang lahat ng inyong yaman. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng bagong perspektibo sa lahat ng nangyayari. Hindi lang ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang legacy, isang pamana ng pamilya na matagal nang pinoprotektahan. Si Goyo Reyes ay hindi lamang isang simpleng kaaway. Siya ay isang mangangaso ng kayamanan na handang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Kailangan nating lumipat ulit. Sabi ni Emilio kay Maris, ang kanyang boses ay puno ng pagdedetermina. Kailangan nating lumayo sa isang lugar na hindi niya aakalain na mapupuntahan namin. Isang lugar na tanging ang aming pamilya lamang ang nakakaalam. May naiisip na po ba kayo? Tanong ni Maris. Mayroon akong lumang bahay kubo sa isang liblib na nayon sa Hilagang Luzon. Sagot ni Emilio. Isang lugar na madalang puntahan ng mga tao na minana ko pa sa aking lolo. Walang kuryente, walang modernong amenities. Tanging ang dagat at ang simoy ng hangin. Ang desisyon ay mahirap. Ang paglipat sa isang lugar na walang koneksyon sa labas ay nangangahulugan ng mas maraming panganib, mas maraming isolation. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman ni Emilio na ito ang tanging paraan. Kailangan niyang protektahan si Lena at upang malaman ang katotohanan sa likod ng sikretong testamento ng kanyang lolo. Sa sumunod na araw, sa ilalim ng takip ng dilim, muling lumabas si Emilio at Lena sa Tagaytay. Ang kanilang mga gamit ay kaunti. Tanging ang mga mahahalagang bagay lamang. Si Lena ay nakayakap sa kanyang laruang cellphone na ngayon ay mas pinapahalagahan niya kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, ngunit mayroon ding kakaibang lakas. Sa bawat paglipat, sa bawat pagsubok, si Lena ay unti-unting lumalaki, nagiging mas matatag at mas matapang. Ang paglalakbay patungo sa Hilagang Luzon ay mahaba at nakakapagod. Dumaan sila sa mga kalsada na halos hindi na madadaanan, sa mga bundok na puno ng makakapal na halaman, at sa mga nayon na tila hindi pa nagbabago sa loob ng ilang dekada. Sa bawat kilometro, naramdaman ni Emilio ang paglayo niya sa kanyang dating buhay, sa kanyang dating sarili. Ngunit sa bawat paghinga, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ni Lena na nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanilang pagtakas. Ang bahay kubo sa Hilagang Luzon ay nakatayo sa isang maliit na burol na nakatanaw sa malawak na dagat. Ang mga pader nito ay gawa sa kawayan at nipa. Ang sahig ay gawa sa kahoy. Ito ay simple, malayo sa karangyaan ng kanyang mansyon sa Manila. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang bahay kubo na iyon ay tila isang paraiso, isang kanlungan laban sa dilim ng ang anino. Dito, sa gitna ng katahimikan at simpleng pamumuhay, umaasa si Emilio na matatagpuan niya ang sagot sa kanyang mga katanungan at ang kaligtasan para sa kanyang anak. Ang laban ay malayo pa sa katapusan, ngunit sa bawat paglipat, nagiging mas malinaw ang kanilang layunin. Labanan ang anino at protektahan ang kanilang pamilya anuman ang mangyari. Ang masarap na simoy ng hangin mula sa dagat ay humalik sa kanilang mga pisngi. Dala ang amoy ng asin at ang sariwang hininga ng karagatan. Sa malayo, ang malumanay na ugong ng mga alon ang naging musika sa kanilang bagong tahanan. Sa maliit at payak na bahay, kubo na gawa sa kawayan at nipa, na nakatayo sa isang maliit na burol na tanaw ang malawak na dagat ng Northern Luzon. Natagpuan ni na Don Emilio at Lena ang isang uri ng kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Wala na ang nagmamadaling ingay ng Maynila. Ang
mga sirena ng ambulansya o ang patuloy na pag-aalala sa seguridad. Ang kanilang mundo ngayon ay limitado lamang sa tanawin ng dagat, ang paghuni ng mga ibon, at ang pagtawa ng mga bata mula sa kalapit na nayon. Para kay Don Emilio, ang paglipat na ito ay isang radikal na pagbabago. Mula sa pagiging isang respetadong negosyante na nabubuhay sa ilaw ng lungsod, at ang kanyang mga negosyo ay umaabot sa iba't ibang sulok ng bansa. Ngayon ay isang simpleng residente lamang siya sa isang nayon na halos hindi pa nararating ng modernong teknolohiya. Walang kuryente, kaya ang gabi ay sinisindihan ng lampara at ang bituin sa langit. Walang malawak na network ng komunikasyon, tanging ang paminsan-minsang signal ng telepono kung aakyat sa pinakamataas na bahagi ng burol. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman naisip na makakamtan niya sa kanyang dating buhay. Bawat umaga, gumigising siya sa tunog ng alon at sa pagtilaok ng manok. Kasama ang ilang mangingisda sa nayon, sinimulan niyang matuto kung paano mangisda. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay humawak ng bolpen at dokumento, ngayon ay sanay na humawak ng lambat at pamingwit. Ang init ng araw sa kanyang balat, ang amoy ng sariwang isda, at ang pagod mula sa paghila ng lambat ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kasiyahan na hindi niya naranasan sa mga boardroom. Si Mang Kiko, isang matandang mangingisda na may balat na sunog sa araw at ngiting may bahid ng karunungan, ang kanyang naging guro. Anak, ang dagat ay parang buhay, sabi ni Mang Kiko isang araw, habang tinuturuan si Emilio kung paano ayusin ang isang sirang bangka. Minsan payapa, minsan maalon, pero kung marunong kang umayon, hindi ka lulubog. Ang mga salitang iyon ay tila tumagos sa puso ni Emilio na nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo sa kanyang buhay. Ang kanyang dating buhay ay puno ng pakikipaglaban sa mga alon, ngunit ngayon, natutunan niyang sumabay, maging mas mapagkumbaba. Si Lina naman ay tila nabuhayan ng loob sa bagong kapaligiran. Ang mga mata niyang, dati puno ng takot at pag-aalala, ngayon ay nagningning sa tuwa at kuryosidad. Walang TV, walang gadgets, ngunit puno ang kanyang araw ng mga bagong karanasan. Nakipaglaro siya sa mga bata sa nayon, na sa simula ay may pag-aalinlangan, ngunit agad na tinanggap siya sa kanilang grupo. Natuto siyang maghuli ng maliliit na alimango sa dalampasigan, bumuo ng mga sandcastle na madalas mawala sa pagtaas ng tubig, at gumawa ng mga bracelet mula sa mga kabibe at pako na nakita niya sa tabing dagat. Ang kanyang pink na laruang cellphone na naging simbolo ng kanyang tapang ay ngayon ay mas madalas na nakatago sa kanyang bulsa, maliban kung may nais siyang i-record na tunog ng dagat o tawanan ng mga bata. "Papa, tingnan mo ang ganda ng bracelet ko!" Sigaw ni Lena isang hapon habang ipinapakita ang isang bracelet na gawa sa iba't ibang kulay ng kabibe. Sabi ni Nena, ito daw ang magdadala ng swerte. Napangiti si Emilio, ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang simpleng ngiti ni Lena, ang kanyang walang bahid na kaligayahan ay mas mahalaga kaysa sa anumang deal na kanyang napagkasunduan. Ang mga araw na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makilala ang kanyang anak. Hindi bilang isang negosyante at isang bata, kundi bilang isang ama at anak na magkasama sa isang paglalakbay. Ang mga alaala ng nakaraang panganib ay dahan-dahang nawawala, napapalitan ng mga bagong alaala ng pagtawa, pag-aaral at pagmamahalan. Ngunit sa likod ng lahat ng kapayapaang ito, nanatili pa rin ang anino ng nakaraan. Isang hapon, habang naglilinis sila ng bahay kubo, isang gawain na ngayon ay parte na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Si Lena ay naglaro sa isang lumang cabinet. Ang bahay kubo ay simple, ngunit puno ng mga lumang gamit at dekorasyon na tila nagkukwento ng kasaysayan ng pamilyang De La Cruz. Habang inaalis niya ang mga alikabok sa ilalim ng isang silya,
Isang bagay ang nahulog. Isang kahoy na kahon, luma at punong-puno ng alikabok na may nakaukit na disenyo ng isang lumang pamilya. Papa, tingnan mo po. May kahon. Sigaw ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Lumapit si Emilio. Ang kanyang puso ay kumalabog. Parang isang tawag mula sa nakaraan. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob, natagpuan nila ang isang tumpok ng mga dilaw na sulat na nakatali sa isang pulang ribon. At sa ilalim nito ay isang nakatiklop na papel. Inilabas niya ang mga sulat. Ang amoy ng lumang papel ay humalik sa kanyang ilong. Ang mga sulat ay galing sa kanyang lolo, si Don Pedro de la Cruz, na isinulat sa kanyang ama. Ang bawat salita ay tila nagbubukas ng isang pahina ng kasaysayan ng kanilang pamilya. Ang mga sulat ay nagkukwento tungkol sa isang malaking piraso ng lupa sa Palawan na matagal ng pag-aari ng kanilang pamilya. Ang lupa ay tila ordinaryo lamang, ngunit sa isang pribadong geological survey na ipinagawa ng kanyang lolo, natuklasan ang isang nakakagulat na lihim. Sa ilalim ng lupa ay mayroong malaking deposito ng mineral, ginto, tanso, at marahil ay isang maliit na reserba ng langis. Isang tunay na gintong minahan, nakatago mula sa mga mata ng publiko. Ngunit ang kasaysayan ay nagkwento rin ng isang mas madilim na bahagi. Sa mga sulat, nabanggit ang isang mapanganib na binata, isang abogado na may matalim na isip at walang kaluluwa, na nagtangkang agawin ang lupain sa pamamagitan ng panlilinlang at legal na pagmamanipula. Ang pangalan, Gregorio Reyes, si Goyo Reyes. Ang parehong Goyo Reyes na ngayon ay humahabol sa kanila. Naaalala ni Emilio ang mga salita ng kanyang ama, si Don Ricardo, tungkol sa isang lihim na testamento at isang lumang mapa. Ang lumang mapa ay nasa ilalim ng mga sulat, isang sketch na ginawa sa isang lumang parchment na nagpapakita ng lokasyon ng lupain at ang mga posibleng lokasyon ng mga deposito. Ang mga sulat ay nagdetalye kung paano itinago ng kanyang lolo ang lihim na ito mula kay Goyo Reyes, na noon ay isang baguhan pa lamang sa mundo ng batas, ngunit mayroong matinding ambisyon. Ipinagkatiwala niya ang orihinal na di mababago na testamento sa isang matalik na kaibigan upang hindi ito mapalitan o mawala. Ang pagbabasa sa mga sulat na ito ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ay biglang naging malinaw. Ang motibo ni Goyo Reyes ay hindi lamang ang kanyang kasalukuyang ari-arian o ang paghihiganti sa kanyang pakikipagtunggali sa negosyo. Ang tunay na target ay ang pamana ng De La Cruz, ang nakatagong yaman na kayang magpatibay sa imperyo ni Goyo Reyes sa loob ng maraming henerasyon. Hindi lang ito isang kaso ng pag-aagawan ng pera, kundi isang mas malalim na labanan para sa kasaysayan at kinabukasan ng kanilang pamilya. Naramdaman ni Emilio ang isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likod. Si Goyo Reyes ay hindi lamang isang simpleng kaaway. Siya ay isang mangangaso na matagal nang naghihintay, nagmamasid at nagpaplano. Ang kanyang pagiging pasensyoso, ang kanyang kakayahang maghintay ng tamang pagkakataon, at ang kanyang walang awang determinasyon na makuha ang gusto niya ay nagpatunay kung gaano siya mapanganib. Hindi ito nagsimula sa kanya, kundi sa kanyang lolo. Ang digmaang ito ay matagal nang nakasulat at siya ay bahagi lamang ng isang mas malaking labanan. Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Papa, ano po yan? Tanong ni Lena. Ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad habang nakatingin sa mga lumang dokumento. Yinakap ni Emilio si Lena. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pangamba. Lena, ito ang ating kasaysayan, anak. Ito ang dahilan kung bakit tayo hinahabol. Ngunit huwag kang mag-alala. Poprotektahan ka ni Papa. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit sa loob, siya ay nanginginig.
Ang kanyang anak ang tanging mahalaga at kailangan niyang gawin ang lahat para sa kanya. Habang unti-unting lumalabas ang katotohanan, naramdaman ni Emilio na tila bumubuo na siya ng koneksyon sa kanyang lolo, sa mga nakaraan ng kanilang pamilya. Ngayon, naiintindihan niya ang kahalagahan ng pagprotekta sa kanilang pamana, hindi lamang sa materyal na aspeto, kundi sa pagpapanatili ng integridad at prinsipyo ng kanilang pamilya. Ngunit ang kapayapaan sa nayon ay hindi rin nagtagal. Si Mang Tony, ang matulungin at mabait na mangingisda na naging guro at kaibigan ni Emilio, ay naging isang pinagkukunan ng pag-aalala. Sa simula, si Mang Tony ay tila isang anghel na nagkatawang tao na laging handang tumulong, nagbibigay ng pagkain at nagkukwento ng mga lumang alamat sa mga bata. Siya ay palaging may ngiti sa labi at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Isang hapon, habang naglalaro si Lina sa tabing dagat, napansin niya si Mang Tony na palihim na nakikipag-usap sa isang lalaki na hindi taga roon. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na jacket at ang kanyang mukha ay seryoso. Narinig ni Lina ang ilang salita na tila pamilyar. De la Cruz, Palawan. At pagkatapos ay nakita niya si Mang Tony na kumuha ng isang sobre mula sa lalaki. Ang kanyang inosenteng isip ay agad na nakakonekta sa mga pangyayari sa Villa Estrella, sa mga anino, sa takot. Papa, parang may mali kay Mang Tony. Bulong ni Lena kay Emilio kinagabihan. Ikinuwento niya ang kanyang nakita at narinig. Ang mga salita ni Lena ay nagdulot ng isang malamig na damdamin sa puso ni Emilio. Ang kanyang tiwala ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagdududa. Isang gabi, lihim niyang sinundan si Mang Tony. Nakita niya itong nakikipag-usap sa isang binata sa gilid ng nayon na may dalang satellite phone. Narinig niya ang boses ni Mang Tony na nanginginig. Hindi po talaga kami makahanap ng anumang dokumento, pero may bago po silang pinaplano. Palawan. Sige po, gagawin ko po ang lahat. Ang lahat ay naging malinaw. Si Mang Tony ay napilitang maging espiya. Marahil ay tinakot si Goyo Reyes. Ang pagtataksil na ito ay nagdulot ng isang matinding kirot sa puso ni Emilio. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang kanyang kaibigan, ay naging isang instrument ng kanyang kaaway. Ang kanyang pag-asa sa kabutihan ng tao ay unti-unting nawala. Hindi tayo ligtas dito, Lena. Bulong ni Emilio sa kanyang anak kinagabihan, habang mahigpit siyang nakayakap kay Lena. Kailangan nating umalis ulit. Sa gitna ng pagdududa at kawalan ng tiwala, si Lena ay nanatiling isang tanglaw ng pag-asa. Pero Papa, mabait po si Mang Tony. Aniya, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Siguro po napilitan lang siya. Hindi po ibig sabihin na lahat ng tao ay masama. Ang mga salita ni Lena ay nagbigay ng isang bahagyang ginhawa sa puso ni Emilio, nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng kadiliman, mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Ang inosenteng pananaw ni Lena ay nagpapaalala sa kanya na hindi dapat mawala ang kanyang pag-asa, na mayroong pa ring mabubuting tao na handang tumulong. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Clara ay nanatiling isang matatag na pundasyon sa malayo. Sa pamamagitan ng kanyang malawak na network ng mga kaibigan at koneksyon sa akademya at batas, nagawa niyang makakuha ng mahalagang impormasyon. Emilio, sabi ni Clara, sa isang secure na tawag sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagdedetermina. Nalaman ko na si Goyo Reyes ay nagtatangkang baguhin ang mga lumang legal na dokumento na may kaugnayan sa lupain ng inyong pamilya. Gusto niyang gawing legal ang kanyang pag-angkin. Ang impormasyong iyon ay nagdulot ng isang malamig na takot kay Emilio. Kung magtatagumpay si Goyo Reyes, lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng pamana ng kanyang pamilya ay mawawala sa isang kisap mata. Ngunit sa gitna ng desperasyon, mayroon ding pag-asa. Ngunit mayroon akong magandang balita, patuloy ni Clara. Nahanap ko ang isang backup na kopya ng orihinal na testamento ng lolo mo.
Ipinagkatiwala niya ito sa isang matalik na kaibigan, isang dating hukom na ngayon ay matanda na. Hindi nila ito inaasahan. Ang pagtuklas na ito ay parang isang liwanag sa dilim. Ang orihinal na testamento, ang nagpapatunay sa pagmamay-ari ng De La Cruz sa lupain, ay isang malaking ebidensya laban kay Goyo Reyes. Ito ang magiging susi sa kanilang laban. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbalangkas ng plano sina Emilio, Clara at Maris. Sa pamamagitan ng secure na komunikasyon, nagpulong sila ng lihim. Bawat isa ay nagbibigay ng kanilang mga ideya at suhestyon. Ang kanilang layunin ay simple. Ilantad si Goyo Reyes at pilitin siyang umamin sa kanyang mga krimen sa harap ng mga awtoridad. Kailangan nila ng isang pain, isang bagay na maglalabas sa kanya mula sa kanyang lungga. At ang pain na yon ay ang mapa at ang orihinal na testamento. Kailangan nating gumawa ng isang bitag, sabi ni Maris, isang lugar kung saan hindi siya makakatakas at kung saan magagawa nating i-record ang kanyang pag-amin. Ngunit paano natin siya mapipilit na mag-amin? Tanong ni Emilio. Napakatalino niya at napakalakas ng kanyang kontrol. Kailangan nating magpanggap na mayroon tayong isang mahalagang bagay na gusto niya, sagot ni Clara. Ang mapa at ang testamento. Kung ipapakita natin na nasa atin ang mga ito at nasa panganib na mailantad, pupunta siya sa atin. Ang plano ay delikado, puno ng panganib, ngunit ito lamang ang tanging paraan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Lina, ang kanyang pink na laruang cellphone at ang recording na kanyang nakuha ay naging ginintuang saksi, ang pinakamahalagang ebidensya na kayang magpatunay sa lahat. Ang maliit na laruan na iyon ay naging isang malakas na sandata laban sa isang malaking imperyo ng kasamaan. Lena, kailangan natin ng iyong tulong, sabi ni Emilio habang yakap niya si Lena. Kailangan nating maging matapang. Ang mga mata ni Lena ay kumislap. Opo, Papa, kaya ko po. Ang kanyang tapang ay nagbigay ng lakas kay Emilio. Sa gitna ng labanang ito, hindi lang siya ang protektado, siya rin ay isang inspirasyon. Ang huling bahagi ng kanilang plano ay ang pagpili ng isang lugar para sa huling paghaharap. Matapos ang mahabang pagtalakay na pagdesisyonan nila, El Nido, Palawan. Ang El Nido, nakilala sa kanyang nakamamanghang tanawin ng mga limestone islands, mga nakatagong beach at mga komplikadong kakahuyan, ay tila isang perpektong lugar. Ang kanyang geographical na katangian ay magbibigay sa kanila ng kalamangan. Isang lugar kung saan maaring magtago ang mga pulis at kung saan mahihirapan si Goyo Reyes na kontrolin ang sitwasyon. Ang paglalakbay patungo sa Palawan ay hindi lamang isang paglipat ng lugar, kundi isang paglipat din patungo sa isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang desisyon na harapin si Goyo Reyes ay nagdulot ng isang matinding takot, ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng resolusyon. Ang laban ay malapit ng magwakas. Sa huling pagtatago na ito, umaasa si Emilio na matatagpuan niya ang katapusan ng kanilang pagdurusa at ang simula ng isang bagong buhay, puno ng kapayapaan at pagmamahalan, kasama ang kanyang anak at ang kanyang dating asawa. Ang bawat alon na humahalik sa dalampasigan ng Palawan ay tila nagdadala ng mga bulong ng nakaraan, at ang bawat sinag ng araw ay tila nagbibigay ng pag-asa para sa kinabukasan. Ang pagdating nila sa El Nido ay hindi lamang isang pagtakas, kundi isang paghahanda para sa isang huling laban. Ang labanan na magpapasya sa kapalaran ng kanilang pamilya at sa hinaharap ng maraming biktima ng ang anino. Ang sariwang simoy ng hangin mula sa dagat ng El Nido, Palawan, ay bumubulong ng mga lihim. Ngunit ngayon, ang bawat pagbulong ay may dalang pahiwatig ng pag-asa at kasabay nito ang nagbabadyang panganib. Sa isang eksklusibo at liblib na resort na pinapalibutan ng mga nakamamanghang limestone karsts,
malakristal na asul na tubig, at lunti ang tropikal na halamanan. Sina Emilio, Lena, at Clara ay naghihintay. Ang kapaligiran ay malayo sa kaguluhan ng Maynila, isang paraiso sa unang tingin, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang tensyon ay kasing kapal ng hamog sa umaga. Ang bawat isa sa kanila ay may halo-halong damdamin. Takot para sa hindi tiyak na hinaharap, pagdedetermina na tapusin na ang lahat, at isang nagbabadyang pag-asa na, sa wakas, ay makakamtan nila ang kapayapaan. Si Lena, na nakaupo sa tabi ni Emilio sa isang upuan na yari sa kawayan sa balkonahe ng kanilang villa, ay tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa mga bangka na lumilipas sa dagat. Ang inosente niyang isip ay sinusubukang unawain ang bigat ng sitwasyon, ngunit sa kanyang puso, ang tapang na kinuha niya mula sa kanyang ama ay unti-unting lumalaki. Alam niyang may mangyayari at alam niyang may malaking papel siya sa lahat ng ito. Ang kanyang pink na laruang cellphone ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, isang tahimik na paalala ng kanyang misyon. Sa kabilang banda, si Clara, na tila isang diyosa ng kagandahan sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdadaanan, ay nakatayo sa tabi ni Emilio. Ang kanyang kamay ay nasa balikat nito. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang lakas at kapanatagan. Sa kanyang isip, nagdasal siya na sana ay matapos na ang lahat at sana ay makabalik sila sa isang normal na buhay, isang pamilya na muling pinagkaisa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin din sa dagat, ngunit ang kanyang isip ay gumugulong sa mga detalye ng plano, sa bawat posibilidad, sa bawat panganib. "Handa ka na ba, Emilio?" tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. "Haharapin ko siya, Clara. Para kay Lena," sagot ni Emilio. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdedetermina. Ang kanyang dating takot ay napalitan ng isang matinding galit at kagustuhang protektahan ang kanyang anak. Ang araw na ito ay magiging huling laban. Sa mga nakapalibot na isla at sa mga dalampasigan, ang mga pulis ng NBI, sa pangunguna ni Maris Ramirez, ay lihim na nakapwesto. Hindi sila nakasuot ng uniforme, kundi nakasuot ng casual na damit, mga shorts, t-shirt, sunglasses, at mga sombrero. Sila ay nagpanggap na ordinaryong turista na naglalakad sa dalampasigan, nagpipicture, at nagpapanggap na nagbabasa ng libro. Ang ilan ay nakasakay sa mga simpleng bangka ng mangingisda, nakikipagkwentuhan sa mga lokal, at nagpapanggap na nag-aayos ng lambat. Ang bawat isa ay may radyo sa kanilang tainga na naghihintay ng signal. Ang kanilang mga armas ay nakatago, ngunit handang gamitin sa sandaling kailanganin. Ang kanilang paggalaw ay tahimik, ang kanilang mga mata ay matalim, at ang kanilang pagtutok ay walang katulad. Si Maris, na nakasuot ng isang simpleng summer dress, ay nakaupo sa isang restaurant na tanawang dagat, nagpapanggap na nag-iinom ng kape. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lahat ng sulok ng resort. Ang kanyang isip ay gumugulong sa mga huling detalye ng plano. Ang bawat agent ay nakamonitor, ang bawat sulok ay may sakop. Ang Palawan ay hindi lamang isang magandang tanawin, kundi isang lugar din ng estratehiya, kung saan ang bawat batong apog, bawat puno, bawat alon ay maaaring maging bahagi ng kanilang operasyon. Ang impormasyon tungkol sa mapa at sa orihinal na testamento ay maingat na inilabas sa mga kamay ni Goyo Reyes. Ito ay isang masalimuot na laro ng pagmamanipula na ginamitan ng mga peking dokumento, mga lihim na tawag sa telepono, at mga bulong sa mga taong pinagkakatiwalaan ni Goyo. Ang bawat detalye ay pinag-aralan upang siya ay maniwala na ang mga dokumento ay nasa kamay ni Emilio at na ito ay isang pagkakataon na hindi niya maaring palampasin. Ang ideya ay upang pilitin siya na lumabas mula sa kanyang lungga at harapin sila ng personal. Narito na siya, bulong ni Maris sa kanyang earpiece,
Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagtaas ng adrenaline. Sa malayo, isang mamahaling speedboat ang unti-unting lumalapit sa pribadong pantalan ng resort. Ang araw ay unti-unting lumulubog na nagbibigay ng isang dramatikong kulay sa kalangitan. Mula sa bangka, lumabas si Attorney Gregorio Goyo Reyes. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang pangkat ng mga bodyguard na nakasuot ng itim at may dalang mga armas na malinaw na nakikita. Ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagiging handa sa anumang mangyari. Ang kanyang pagdating ay hindi tahimik. Ito ay isang pahayag. Si Goyo ay nakasuot ng isang mamahaling linen suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang ngiti ay mapanlinlang na. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagmamalaki at ang kumpiyansa na siya ay nagtagumpay na. Sa kanyang isip, ang lahat ng ito ay isang laro lamang at siya ang magwawagi. Para sa kanya, sina Emilio at Lena ay mga simpleng piyesa lamang sa kanyang chess game at ngayon ay handa na siyang kunin ng huling piraso. Magandang gabi, Don Emilio. Bati ni Goyo. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng pang-aasar. Habang papalapit siya sa villa kung saan naghihintay sina Emilio. Medyo matagal bago ka nakipagkita, ngunit sa wakas, narito ka na. Si Emilio ay tumayo. Ang kanyang postura ay matatag. Goyo, aniya, ang kanyang boses ay puno ng galit na pilit niyang pinipigilan. Hindi mo na kailangang magkunwari. Alam ko ang lahat. Ngumiti si Goyo. Ang lahat? Kaya mo ba talagang sabihin yan, Don Emilio? Oh, tingnan mo. Ang iyong anak ay nandito rin. Ang inosenteng saksi. Tumawa siya ng bahagya. Isang tunog na nagpapalamig ng dugo. Sana ay pinaghandaan mo ang aming pagtatapos. Ang eksena ng paghaharap ay naganap sa eleganteng restaurant ng resort na nakatanaw sa malawak na dagat. Ang mga lampara ay nagbibigay ng malambot na ilaw na nagtatago sa mga anino ng mga nagmamasid na ahente ng NBI. Ang ilang turista ay nagpapanggap na abala sa kanilang hapunan, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw. Ibigay mo sa akin ang mapa at ang testamento, Emilio. Sabi ni Goyo, ang kanyang tinig ay masinsinan, puno ng awtoridad. Huwag mo nang patagalin pa ang lahat. Alam kong nasa iyo ang mga yon. Kung hindi, hindi ka pupunta dito. Hindi ka haharap sa akin. Para saan pa, Goyo? Tanong ni Emilio. Ang kanyang boses ay matatag. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang iyong plano. Alam ko ang tungkol sa ang anino. At alam ko rin ang tungkol kay Maricel. Sa pangalang Maricel, kumunot ang noo ni Goyo. Ngunit agad din itong bumalik sa kanyang mapanlinlang na ngiti. Maricel. Ang mahirap na babae. Na-aksidente lamang yun, Emilio. Isang malungkot na aksidente. Aksidente? Tanong ni Emilio. Ang kanyang boses ay puno ng pagdedetermina. Sadyang nilason mo siya, hindi ba? Ginawa mo siyang pain para sa akin. Upang gawing mukhang siya ang nagplano ng pagpatay sa akin at para kunin ang lahat ng aking ari-arian. Tinitigan ni Goyo si Emilio. Ang kanyang ngiti ay naging mas malawak. Oh, ikaw pala ay mas matalino kaysa sa akala ko, Emilio. Ngunit huli na ang lahat. Oo, inamin ko. Si Maricel. Siya ay isang kasangkapan lamang, isang madaling gamitin. Ginawa niya ang kanyang trabaho, ngunit kailangan siyang alisin para hindi siya maging problema. Ang aking plano ay perpekto. Hindi lamang ang iyong mga ari-arian, kundi ang lahat ng yaman ng iyong pamilya, ang lupain sa Palawan na matagal ng aking hinahangad. Ang lahat ay magiging akin. Ipinagpatuloy ni Goyo ang kanyang pagmamalaki, inilalahad ang lahat ng kanyang mga krimen. Ang pagmamanipula niya sa stock market, ang kanyang paggamit ng mga aksidente upang alisin ang kanyang mga kalaban, ang kanyang kontrol sa mga hukom at politiko. Ang lahat ay kanyang ipinagyabang sa paniniwalang siya ay nagtagumpay na at walang sino man ang makakapigil sa kanya.
Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa kapangyarihan at pagkahumaling. "Ikaw ay isang halimaw, Goyo," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Isang halimaw na nakatago sa balat ng isang taong respetado. Tiningnan ni Goyo si Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Huwag kang makialam, Clara. Hindi mo alam ang iyong kinasasangkutan. Ngayon, Emilio, ang mapa at ang testamento. Ibigay mo sa akin o masisira ang lahat." Ang kapaligiran ay biglang naging magulo. Ang mga bodyguard ni Goyo ay lumapit. Ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga baril. Si Emilio ay tumayo sa harap ni Lena. Pinoprotektahan siya. Ang lahat ay tila nasa bingit ng isang matinding labanan. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang isang bodyguard ni Goyo ay lumapit kay Lena na tila sinusubukang agawin siya mula sa likuran ni Emilio, si Lena ay kumilos. Ang kanyang puso ay kumakaba na tila isang drum, ngunit sa kanyang isip, umalingaw-ngaw ang mga salita ng kanyang ama. "Lena, maging matapang. Kung may mangyari, gamitin mo ang iyong laruang cellphone." Naaalala niya ang mga aralin tungkol sa tapang, ang mga kwento ng mga bayani na hindi sumuko. Ang kanyang pink na laruang cellphone na ngayon ay may nakakabit na maliit na GPS tracker na inilagay ni Maris ay nasa kanyang bulsa. Sa kanyang maliit na kamay, maingat niyang hinaplos ang gilid ng telepono. Merong isang maliit na pindutan na idinagdag ni Maris, halos hindi nakikita, na magpapadala ng signal sa NBI. Sa isang mabilis at tahimik na galaw, itinulak niya ang pindutan. Ang isang maliit na ilaw ay kumislap at pagkatapos ay nawala. Ngunit ang signal ay naipadala na. Sa sandaling iyon, parang nagbago ang lahat. Ang bawat NBI agent na nakatago ay nakatanggap ng hudyat. Ang mga mata ni Maris ay kumislap. "Kilos na!" bulong niya sa kanyang radio. "Nakuha na namin ang signal." Naramdaman ni Goyo Reyes na may mali. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Papatayin ko kayong lahat!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng kapuotan. "Patayin silang lahat!" Ang mga bodyguard ni Goyo ay sumugod kay Emilio at Lena. Si Emilio ay mabilis na humila kay Lena at tumakbo sila palabas ng restaurant, patungo sa likod ng resort. Ang isang nakakabaliw na paghabol ay nagsimula. Dumaan sila sa mga siksikan na bahagi ng tropikal na kagubatan. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa kanilang mukha. Tumakbo sila sa mga puting dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa buhangin. Dumaan sila sa mga nakatagong kuweba. Ang dilim ay nagbibigay ng karagdagang panganib. Ang bawat hakbang ay isang laban. Ang bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Si Emilio ay mabilis, ngunit kailangan niyang protektahan si Lena. Hawak niya ang kamay ng kanyang anak. Hinila siya sa bawat hadlang. Tinatago siya sa bawat puno, sa bawat bato. Ang mga bodyguard ni Goyo ay walang awa. Malapit na silang maabutan. Ang tunog ng mga yabag, ang rustling ng mga dahon, ang sigawan, ang ugong ng dagat. Lahat ay naging isang symphony ng takot at paghabol. "Lena, huwag kang titigil. Tumakbo ka lang." Sigaw ni Emilio, ang kanyang boses ay nagpupumiglas. Si Lena, sa kabila ng kanyang takot, ay tumakbo. Ang kanyang maliit na binti ay kumilos ng mabilis. Ang kanyang puso ay puno ng tapang. Hindi siya susuko. Hindi niya iiwan ang kanyang ama. Biglang, mula sa dagat at mula sa kagubatan, sumugod ang mga NBI agents. Ang mga bangka ay mabilis na lumapit sa dalampasigan. Ang mga ahente ay bumaba at sumugod. Mula sa kagubatan, ang mga ahente ay lumabas na parang mga anino. Ang kanilang mga armas ay handang gamitin. Ang tunog ng putukan ay umaling-awngaw sa buong isla na nagbabago sa tahimik na gabi ng Palawan. Ang isang matinding labanan ay nagsimula. Si Maris Ramirez, na may baril sa kanyang kamay, ay sumugod. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Goyo Reyes na sinusubukang tumakas. "Goyo Reyes, huwag kang susubok na tumakas," sigaw niya.
Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Nagulat si Goyo. Hindi niya inaasahan na si Maris Ramirez ang personal na haharap sa kanya. Sinubukan niyang lumaban, ngunit si Maris ay mabilis at matalas. Ang isang matinding mano-a-mano na laban ay naganap. Ang bawat suntok, bawat sipa, bawat galaw ay may layunin. Si Goyo ay malakas, ngunit si Maris ay mas mabilis at mas sanay sa labanan. Sa huling pagtatangka, sinubukan ni Goyo na abutin ang kanyang baril, ngunit si Maris ay mas mabilis. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya si Goyo sa lupa at ikinasa ang kanyang baril sa kanyang ulo. Hindi mo na kailangang lumaban pa, Goyo. Tapos na ang lahat, sabi ni Maris. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Sa pagtatapos ng matinding giyera, si Goyo Reyes ay nadakip. Ang kanyang mga bodyguard ay nasakop at nadakip din. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, pagkabigla at pagkadismaya. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa isang kisap mata. Ang kanyang pagmamalaki ay nabasag at ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay unti-unting lumalapit na nagpapahiwatig na ang karagdagang puwersa ay darating. Ang labanan ay tapos na. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Lena ay yumakap kay Emilio, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Papa, nagawa po natin. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan at lunas. Oo, anak, sagot ni Emilio, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Nagawa natin. Dahil sa iyo, Lena. Dahil sa iyong tapang. Ang lahat ay nagtapos na. Ngunit may isang huling piraso ng puzzle ang kinakailangan upang masigurado ang lahat. Si Maricel Santos na nakaligtas sa kanyang pagkalason at nahaharap sa isang mabigat na parusa ay sumang-ayon na maging saksi laban kay Goyo Reyes. Ang kanyang testimonya ay magiging isang mahalagang bahagi ng ebidensya na magpapatunay sa lahat ng mga krimen ni Goyo. Ang kanyang desisyon ay bunga ng kanyang pagbabalik loob, ang kanyang takot sa mga parusa, at ang kanyang pagtatangka na tubusin ang kanyang sarili. Ang kanyang mga salita ay magsisilbing huling pako sa kabaong ng Ang Anino. Ang gabi ay unti-unting nagiging umaga. Ang araw ay unti-unting sumisikat sa Palawan, nagbibigay ng isang bagong liwanag sa mundo. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang mga sugat ay matagal pa bago maghilom. Ngunit sa pagitan ng mga sugat, mayroong isang pag-asa, ang pag-asa para sa isang bagong simula, para sa isang buhay na puno ng kapayapaan at pagmamahalan. Ang Anino ay nabuwag, at ang pamilyang De La Cruz ay sa wakas ay makakahinga na. Ang mga unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumilay sa abot tanaw ng Palawan, nagpinta ng gintong kulay sa mga nakakalat na isla at sa tahimik na dagat. Ngunit sa likod ng mapayapang tanawin na ito ay ang kaguluhan ng mga nagdaang araw, isang bagyo ng panganib at takot na sa wakas ay nagtapos. Sa buong bansa, ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Si Atercion Gregorio Goyo Reyes, ang batikang abogado at negosyante na matagal nang pinaghihinala ang utak sa likod ng mga krimen, ay nahuli. Ang paglilitis kay Goyo Reyes ay naging isang pambansang sirkus. Bawat araw, ang mga pahayagan ay napuno ng kanyang mukha. At ang mga balita sa telebisyon ay halos wala ng ibang tinatalakay kundi ang kanyang mga kaso. Ang kanyang pagbagsak ay isang senyales ng pag-asa para sa maraming biktima ng Ang Anino. Ang organisasyong matagal nang naghasik ng lagim sa mundo ng negosyo. Pinangunahan ni Maris Ramirez at ng kanyang NBI team ang prosekusyon na naglatag ng matibay na ebidensya na hindi kayang baliwalain ng depensa. Sa gitna ng mga patunay, ang boses ni Lena na naitala sa kanyang laruang cellphone ang naging pinakamalakas na ebidensya. Ang mga salitang Reyes, hindi ko alam, ay umalingaw-ngaw sa korte na nagpatunay sa kanyang pagkakaugnay sa krimen. Ang pagdinig ay nagpatuloy sa loob ng ilang buwan at bawat araw ay may bagong pagbubunyag. Si Maricel Santos, na lumabas sa ospital
matapos ang matinding pagkalason, ay naging isang mahalagang saksi. Sa simula, nag-aatubili siya, takot sa paghihiganti ni Goyo at sa kanyang sariling kapalaran. Ngunit sa tulong ni Maris at sa pangako ng isang makatarungang paglilitis, sa wakas ay sumang-ayon siyang tumestigo. Ang kanyang testimonya ay nagbigay ng mga inside details sa mga operasyon ng Ang Anino, ang pagpaplano ng pagkalason kay Emilio, at ang paggamit ng kanyang sarili bilang isang decoy. Ibinunyag niya ang matinding takot na kanyang naramdaman at ang pagpipilit ni Goyo Reyes na sundin ang kanyang mga utos. Pinilit niya po ako. Nanginginig niyang sabi sa hukuman, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Kung hindi ko po ginawa, mamamatay po ako. Sa huli, si Goyo Reyes ay napatunayang nagkasala sa lahat ng mga kaso mula sa korupsyon at pagmamanipula ng stock market hanggang sa pagtatangkang pagpatay at pagtatatag ng isang organisasyong kriminal. Ang hatol ay habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang dating imahe bilang isang respetadong pilantropo ay nabasag, napalitan ng isang reputasyon bilang isang walang awang kriminal. Ang pagbagsak ng Ang Anino ay naging malaking pagtatagumpay para sa katarungan at isang pagpapaalala na kahit gaano pa kalakas ang isang tao, ang katotohanan ay mananaig. Si Maricel Santos, sa kabila ng kanyang kooperasyon, ay kinailangan ding harapin ang kanyang mga kaso. Ngunit ang kanyang sentensya ay mas magaan dahil sa kanyang pagiging saksi. Sa mga buwan na sumunod sa paglilitis, ang buhay ni Don Emilio de la Cruz ay dahan-dahang nagbago. Ang kanyang paggaling mula sa pagkalason ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin espiritual at emosyonal. Ang mga kaganapan sa Villa Estrella, ang mga araw ng pagtatago, at ang huling paghaharap sa Palawan ay nagbukas ng kanyang mga mata. Naranasan niya ang matinding pagkawala at ang katotohanan na ang kayamanan ay hindi makakabili ng kaligtasan o kapayapaan ng isip. Ang dating obsesyon niya sa negosyo ay unti-unting lumabo, napalitan ng isang malalim na pagnanais na ituon ang kanyang buhay sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sa loob ng ilang linggo, sinimulan niya ang proseso ng pagbebenta ng kanyang mga malalaking kumpanya, mga real estate empire, mga investment firm, na matagal na niyang pinaghirapan. Hindi ito madali. Ang bawat deal ay isang pagpapaalam sa isang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan, sa isang bahagi ng kanyang nakaraang buhay. Ngunit sa bawat pirma sa kontrata, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan. Isang paglaya mula sa bigat ng ambisyon at ang paghahangad sa kapangyarihan. Ang mga pondo mula sa pagbebenta ay ginamit niya upang magtatag ng isang mas simple at mas makabuluhang buhay. Tanging ang ilang piling proyekto lamang ang kanyang pinanatili. Mga proyektong may kaugnayan sa sustainable development at community empowerment. Halimbawa, ang isang project na naglalayong magbigay ng solar power sa mga liblib na komunidad sa Palawan, o ang isang maliit na resort na nagbibigay ng trabaho sa mga lokal na residente. Ang kanyang layunin ay hindi na ang kumita ng malaki, kundi ang magkaroon ng positibong epekto sa lipunan. Ang kanyang buhay ay umikot na ngayon kay Lena. Bawat umaga, siya ang gumigising kay Lena, naghahanda ng almusal at naghahatid sa kanya sa eskwelahan. Ang mga hapon ay ginugugol niya sa paglalaro sa kanyang anak, pagtuturo sa kanya tungkol sa kalikasan o pagbabasa ng mga libro. Ang dating matigas na si Don Emilio ay napalitan ng isang ama na puno ng pagmamahal, pasensya at pangunawa. Ang kanyang bawat galaw ay may layunin upang maging isang mas mahusay na ama, upang mabawi ang mga tao na kanyang nawala. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan ng El Nido, hawak ang kamay ni Lena, naramdaman ni Emilio ang isang malalim na kapayapaan. Ang simoy ng hangin, ang tunog ng alon, at ang ngiti ni Lena ay mas mahalaga kaysa sa anumang boardroom deal na kanyang nagawa. Lena, bulong niya,
Salamat anak, dahil sa'yo, nakita ko ang totoong kahulugan ng buhay. Ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ay hindi lamang nagpagaling sa relasyon ni Emilio kay Lena, kundi pati na rin sa kanyang relasyon kay Clara. Sa loob ng maraming taon, ang kanilang pag-aasawa ay dahan-dahang nawala dahil sa pagkahumaling ni Emilio sa kanyang karera. Ngunit ang krisis na ito ay nagbukas ng kanilang mga mata sa katotohanan ng kanilang pagmamahalan na hindi pa pala tuluyang namatay. Si Clara, na matatag na sumuporta sa kanila sa gitna ng kaguluhan, ay nanatili sa tabi ni Emilio at Lena. Sa mga linggo matapos ang paghuli kay Goyo, dahan-dahan silang nag-usap, nagbalik tanaw sa kanilang nakaraan at nag-amin sa kanilang mga pagkukulang. Ang bawat pag-uusap ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad at pag-unawa. Naging mas bukas sila sa isa't isa at natutunan nilang pahalagahan ang bawat sandali na magkasama sila. Emilio, sabi ni Clara isang gabi, habang nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang bagong bahay sa El Nido, nakatanaw sa mga bituin. Napakalaki ng pinagdaanan natin. Nawalan ako ng pag-asa. Akala ko, wala na tayo. Hinawakan ni Emilio ang kamay ni Clara. Ako rin, Clara. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng ambisyon, ngunit ngayon, malinaw na ang lahat. Ikaw at si Lena ang tunay kong yaman. Ang kanilang pagmamahal na dumaan sa matinding pagsubok ay muling lumakas. Hindi na ito ang dating pag-ibig na puno ng pagkabata at pasyon, kundi isang pag-ibig na hinubog ng pagsubok, ng sakit at ng pag-unawa. Isang pag-ibig na mas matatag, mas malalim at mas totoo. Hindi ito tungkol sa obligasyon o sa kagustuhang magkaroon ng isang kumpletong pamilya para kay Lena. Ito ay tungkol sa tunay na pagmamahal at paggalang sa isa't isa. Isang araw, habang naglalakad sila sa dalampasigan, inilabas ni Emilio ang isang maliit na singsing na gawa sa kabibe na pinalamutian ng isang perlas. Clara, anya, lumuhod sa harap nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pakakasalan mo ba ulit ako? Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal. Dahil mahal na mahal kita at gusto kong makasama ka sa bawat paglubog at pagsikat ng araw. Tumulo ang luha sa mga mata ni Clara. Ang kanyang ngiti ay mas maliwanag kaysa sa araw. Oo, Emilio, mahal na mahal din kita. Ang muling pag-aasawa ay naging simbolo ng kanilang bagong simula. Isang patunay na ang pag-ibig ay kayang lumampas sa lahat ng pagsubok. Ang pamilyang De la Cruz na binubuo na ngayon nina Emilio, Clara at Lena ay nagtayo ng kanilang bagong buhay sa El Nido, Palawan. Ang kanilang tahanan ay isang payak, ngunit magandang bahay na gawa sa kahoy at kawayan na nakatayo malapit sa dalampasigan, kung saan maririnig ang tunog ng alon sa bawat gabi. Malayo ito sa karangyaan ng kanilang dating mansyon sa Makati, ngunit puno ito ng init at pagmamahalan. Dito, sa gitna ng likas na kagandahan ng Palawan, ginugol ni Emilio ang kanyang mga araw sa pagpapalaki kay Lena. Ikinuwento niya sa kanya ang mga alamat ng mga sirena at mga diwata. Itinuro ang iba't ibang uri ng isda at coral sa dagat at ipinakita ang kahalagahan ng pagrespeto sa kalikasan. Hindi na niya itinuturo kay Lena ang tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi ang tungkol sa halaga ng buhay, ang pagiging mabait sa kapwa, at ang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Si Lena ay lumaki sa isang kapaligiran na puno ng pagmamahal at kalayaan. Ang kanyang mga araw ay puno ng paglangoy sa dagat, paglalaro kasama ang mga kaibigan niya sa nayon, at pagtuklas sa mga lihim ng mga gubat. Ang kanyang pink na laruang cellphone ay naging simbolo ng kanyang tapang, ngunit mas madalas na niyang ginagamit ito para mag-record ng mga tunog ng kalikasan, ang huni ng ibon, ang ugong ng alon, ang tawanan ng mga bata. Siya ay naging isang bata na masaya, matalino, at puno ng kuryosidad.
na may malalim na pagpapahalaga sa kanyang pamilya at sa mundo sa kanyang paligid. Mula sa kanyang mga karanasan at inspirasyon mula sa tapang at katalinuhan ni Lena, itinatag ni Emilio ang Quiz Silangan Lena, Bin Min Lena. Ito ay isang organisasyon na nakatuon sa pagbibigay ng edukasyon sa mga mahihirap na bata sa mga rural na lugar ng Pilipinas. Naniniwala si Emilio na ang edukasyon ng susi sa pagbabago at na ang bawat bata, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, ay may karapatang magkaroon ng pagkakataong matupad ang kanilang mga pangarap. Ang Silangan Lena ay nagtatayo ng mga paaralan, nagbibigay ng mga scholarship at nagbibigay ng mga kagamitan sa pag-aaral sa mga bata. Bawat taon, libu-libong bata ang nakikinabang sa pondong ito na nagbibigay sa kanila ng pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Si Lena, sa kanyang paglaki, ay naging isang aktibong bahagi ng pondo. Madalas na sumasama sa kanyang ama sa mga proyekto, nagbabasa ng mga libro sa mga bata, at nagbibigay inspirasyon sa kanila sa kanyang sariling kwento ng tapang. Ang nangalan ng pondo ay sumasalamin sa bagong pag-asa, ang silangan o liwanag ng bukang liwayway na dala ni Lena. Ito ay isang patunay sa kanyang tapang, sa kanyang katalinuhan, at sa kanyang kakayahang maging inspirasyon para sa iba. Ito ay isang paalala na kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi, mayroong laging pag-asa na darating ang isang bagong umaga. Ang bawat paglubog ng araw ay nagdadala ng mga alaala, ngunit ang bawat pagsikat ng araw ay nagdadala ng pag-asa. Sa isang huling tanawin, nakaupo sina Emilio, Clara at Lena. Sa isang burol na tanaw ang dagat ng Palawan. Ang araw ay unti-unting sumisikat, nagpinta ng mga kulay rosas, orange at ginto sa kalangitan at sa mga ulap. Ang simoy ng hangin ay sariwa at ang tunog ng alon ay malumanay. Hawak kamay silang tatlo, ang kanilang mga muka ay puno ng kaligayahan at kapayapaan. Ang nakaraang sakit, ang takot, ang pagsubok, lahat ay tila naglaho. Napalitan ng isang malalim na pagpapahalaga sa buhay. Si Emilio, na dating isang alipin ng ambisyon, ay natuklasan ang tunay na kahulugan ng kayamanan. Hindi ito ang mga numero sa bangko o ang laki ng kanyang mga ari-arian, kundi ang mainit na yakap ng kanyang anak, ang pagmamahal ng kanyang asawa, at ang kapayapaan na matatagpuan sa isang simple at makabuluhang buhay. Ang ganda po, Papa. Bulong ni Lena, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kinang ng araw. Parang bagong simula po. Niyakap ni Emilio si Lena at hinalikan si Clara sa ulo. Oo, anak, bagong simula. At salamat sa iyo, Lena, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na ito. Si Lena, na lumaki sa pagmamahalan at pag-unawa, ay naging isang matalinong babae, puno ng kumpiyansa, at may malalim na pagmamalasakit sa kapwa. Ang kanyang tapang ay naging inspirasyon, ang kanyang katalinuhan ay naging gabay, at ang kanyang kabutihan ay naging isang liwanag sa buhay ng kanyang mga magulang. Siya ang Silangan Lena, ang bukang liwayway na nagbigay ng bagong pag-asa at bagong direksyon sa buhay ng kanyang pamilya. Ang kanilang kwento ay isang patunay sa kapangyarihan ng pagmamahal ng isang ama, ang tapang ng isang bata, at ang kakayahang malampasan ang pinakamadilim na hamon. Ito ay isang kwento ng muling pagtuklas ng mga tunay na halaga sa buhay, kung saan ang kapayapaan at kaligayahan ng pamilya ay mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan o kapangyarihan. Sa paglubog ng araw sa Palawan, ang kanilang buhay ay nagsimula sa isang bagong kabanata, isang kabanata ng pag-asa, pagmamahalan, at isang walang katapusang kinabukasan na puno ng pagpapala.